Samantala, umalma ang ilan tungkol sa mga bagong pahayag ng Vice-Presidente. Paraan lang umano ito para mailihis ang atensyon ng publiko mula sa mga issue at ebidensyang kanyang kinahaharap sa impeachment trial. Narito ang report. Gun violence is so common in the Philippines. I have a husband. My husband has a mistress. I can hire a gunman for 5,000 pesos to kill the mistress. That is how, for 5,000 pesos, that is how bad gun violence in the Philippines is. Hindi raw kayang takpan ng panibagong pagpuna ni Vice President Sara Duterte sa gun violence sa Pilipinas ang issue at katotohanan sa likod ng 612.5 million peso confidential funds. Ayon kay House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, isa lamang umano ito sa mga balag ng bise na ilayo ang atensyon ng publiko mula sa mga ebidensyang iniharap sa Senate Impeachment Court. Tinukoy ni Ridon ang mga pagpapatotoo ng dalawang dating Land Bank branch managers na naglatag ng mga dokumento kaugnay ng pag-encash ng 4 na tseke ng Office of the Vice President na umaabot sa 500 million pesos at 3 tseke ng DepEd na nagkakahalaga naman ng 112.5 million pesos. Iginiit din ni Ridon na nakakabahala umano ang paulit-ulit na pagbanggit ng Vice-Presidente sa mga pahayag na may kinalaman sa karahasan, kasunod yan ang mga una nitong kontrobersyal na pagbabanta. Binigyang diin pa ni Ridon na ang mga pinuno ng bansa ay dapat nagpapakalma sa public discourse at hindi nagbibigay ng pahayag na may bahid ng dahas. Ginawa ni Ridon ang pahayag makaraang maghalimbawa si Duterte sa malawakang gun violence raw sa Pilipinas kung saan kaya raw na mangontrata ng isang assassin sa halaga ng 5,000 piso. Mula rito sa kamera, ako po si Judea Bernardo para sa DATV News.